nakasulat. Ganito po ang sabi, kaya't kung nakipagkaisa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Verse 18, ang Diyos na gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya tayo mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. 19, ang ibig sabihin sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao inibilang ng Diyos na kaibigan at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan at kami naman ay natasan niyang ipamalita ito. Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin na kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Hayaan niyo maging kaibigan kayo ng Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya ay tinuturing na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Pagpalain po ang pagkabasa ng banal na salita ng Panginoon at sumandali ay nais ko pong dalhin sa maikling sandali ang salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po Diyos ngayong pong gabi sa napakabuting pagkakataon na naibahagi, Panginoong Diyos, ang iyong mga salita. Ang aking dalangin, paspasan mo nga po ito, Panginoong Diyos, magkaroon, Panginoon, ng pitak sa aming mga puso. Ang banal mong salita, Panginoong Diyos, ikaw ang mangusap at magministeryo. Ang banal mong Espiritu, Diyos, aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang siyang kumilos sa buhay ng mga tao sa lugar na ito, Diyos. Wala kaming magagawa, maliban na kami yung samahan. Kaya naman, Panginoon, sa kapakumbabaan kami dumudulog at umaasa. Ikaw po ang magpala ng mga buhay sa mga tao na narito, Diyos. Sa iyo po lahat ng papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Ngayon pong gabi, mga minamahal, napakaliwanag po ng sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang nakipagkaisa kay Kristo ay siya ng bagong nilalang. Wala na ang kanyang lumang pagkatao. Ito'y napalitan na ng bago. Sapagkat ito po ang nais ng ating Panginoon, mga minamahal, sa gabing ito na tayo po ay madala ng ating Panginoon sa isang panibagong kalalagayan. Sapagkat hindi lingid sa kaalaman ng nakararami, mga minamahal, ang buhay po natin ay napailalim sa tinatawag na curse of sin or sumpa ng kasalanan. Yun ang dahilan kung bakit ang tao po ay naging subject sa tinatawag na pagbagsak ng kalalagayan ng ating pong mga buhay. Mulit-muli, mga minamahal, atin pong nararanasan sa ating kapanahunan ang tinatawag na mga kahirapan, pagdurusa, suliranin, kakulangan, at karamdaman, and eventually kamatayan ang nagiging hantungan ng dulo nito. At dahil nga rito, mga minamahal, ito po ay direktang resulta ng kasalanan na pumasok sa buhay ng tao. Kaya kung tayo po ay nakakakita at nakakaranas ng mga hindi magandang kalalagayan at karanasan, at nakikita natin ang lubhang kasamaan, lubhang kahirapan sa ating kapaligiran, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa lahat ng dako ng mundo na ating pong tinatahanan, ay laganap ang ganitong mga bagay. Kaya nga po, ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus ay hindi naging napakaliit, kundi sabi ng Biblia, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng mga tao. So, ibig sabihin sa lahat po ng lahi, lipi, wika, ang ating Panginoon ay umiibig at nagmamahal. Ang kailangan lamang po nating mga tao ay magkaroon ng tinatawag na pakikipagkaisa. Sabagat ngayong gabi, mga minamahal, maaari nating sabihin kilala natin ang Diyos. Maaari nating sabihin na alam natin ang tungkol sa Diyos. Pero ang iningi ng ating Panginoon sa gabing ito, mga minamahal, ay ang pagkakaroon natin ng pakikipagkaisa sa Kanya. Ano ba ang ibig sabihin ng pakikipagkaisa? Ibig sabihin, pagkakaroon natin ng kaisahan sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung pagkakilala lang sa Diyos, mga minamahal, ay masasabi ko nga, marahil ang marami sa atin sa isang bansa na naipakilala na ang Diyos, mga minamahal, ay maaaring meron tayong kamalayan o kaalaman tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ang kaibahan lang, mga minamahal, ngayong gabi ay yung pangangailangan ng pakikipagkaisa. Pag sinabing pakikipagkaisa, mga minamahal, ay
parang pagsanib o sabi nga ay pagkakaroon ng mas malalim na ugnayan, mga minamahal. Ito ang nais ng Panginoon. Kaya sinabi sa salita ng Panginoon, ang sino mang nakipagkaisa kay Kristo, ang sino mang nakipagkaisa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang kanyang lumang pagkatao, sa halip ito ay napalitan ng bago dahil sa pakikipagkaisa na yaon. Ito po ang nais ng ating Panginoon. Bakit, mga minamahal? Sapagkat sa gabing ito, marahil sabihin natin sa ating mga sarili, kilala ko naman ang Diyos. Alam ko naman kung sino ang Diyos. Wala yung pagkakaiba, mga minamahal. Ngayong gabi, sa kaalaman, nakilala natin ang presidente ng ating bansa. Marami sa atin, alam natin kung sino ang namiminuno o namamahala ng ating bansa. Walang iba kundi ang ating presidente, si President Ferdinand Bongbong Marcos. So alam ng lahat, kilala ng lahat, alam ng karamihan, kahit ang mga bata ay alam kung sino ang presidente, kilala ng karamihan kung sino ang presidente ng ating pong bansa. Yun ang tinatawag na surface na pagkilala. May mababaw na pagkakilala, sapagkat bagamat kilala natin ang presidente bilang namiminuno sa ating bansa, tayo po'y walang direktang ugnayan sa kanya. So pwedeng sabihin natin na kilala natin siya pero wala tayong relasyon at direktang ugnayan sa kanya. Ganon din po sa Panginoon, mga minamahal. Maaring kilala natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Maaring alam natin na mayroong Diyos Ama sa langit. Pero ang nakalulungkot, marami po sa atin kilala lamang sa pangalan ang ating Panginoon, katulad ng pagkakilala natin sa ating pong presidente, pero walang ugnayan. Ito po yung dahilan ngayong gabi, mga minamahal, kung bakit kinakailangan na hindi lamang may pakilala ang ating Panginoong Hesus sa mga tao, mga minamahal, kundi ang mga tao ay magkaroon ng pagkipagkaisa sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ang sino namang nakipagkaisa kay Kristo, siya ay magiging isang bagong nilalang. Wala na kanyang lumang pagkatao, siya ay magiging bagong nilalang. Ito pang sabi ng salita ng ating Panginoon. At ang Diyos, ang ating Panginoon sa langit, ang siyang gumawa upang ito ay may sakatuparan. Na sa mamamagitan nito, mga minamahal, ay magkaroon po tayo ng pagkakataon na magkaroon ng ugnayan sa Diyos, na minsang nawalay ang ating ugnayan sa ating Panginoon dahil ang kasalanan ay gumawa mula pa sa halamanan sa Hardin ng Eden. Ang kasalanan ay naipasok sa buhay ng tao. Dahilan kung bakit nawala po tayo ng pagkipagkaisa sa Diyos at sa harapan ng Panginoon. Ang mga tao ay naging patay, mga minamahal, buhay sa pisikal, patay sa espiritual dahil sa kawalan ng pagkipagkaisa sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay hindi marunong tumawag sa Panginoon ng tama at ayon sa kanyang kalooban. Ito ang dahilan. Ito rin yung dahilan, mga minamahal, kung bakit marami sa atin ay malayo ang kalooban sa Diyos. Malayo ang ating ugnayan sa Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit ang nais ng tao ay laging palayo sa Diyos, hindi sa palapit, mga minamahal. Sapagkat sabi ng salita ng Panginoon, ang tunay na lumalapit sa Kanya ay tumatalima sa Kanyang salita. Sapagkat kung hindi po sa pamamagitan ng Kanyang salita, hindi po natin mapagkikilala ang ating Ama, ang ating Diyos sa langit. Sabi ng John chapter 6, amen, na sinasabi ng salita ng Panginoon na binanggit ng ating Panginoong Hesus, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko lamang, ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Kaya tayo, mga tao, hindi makalalapit sa Diyos na may likha sa atin maliban na makilala natin ang lubusan ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang sabi ng Biblia, sino mang kumilala sa Kanya, tumanggap sa Kanyang pangalan, ay binibigyan ng karapatan na tawagin na anak ng Diyos. Amen? At ito hindi sa pamamaraan ng tao, kundi sa pamamaraan ng ating pong Panginoon. Meron pong magandang mga benepisyo ang pagkipagkaisa sa ating Panginoong Jesucristo. Katulad po ng ating pelikula na pinapanood, ang karamihan sa mga taong ito ay katulad o ito'y larawan, simbolismo ng nangyayari sa pangkaraniwan sa maraming mga tao sa ating bansa. Katulad, mga minamalang nabanggit kanina, may mga kabataan dito hanggang sa sila ay lumaki ay involved sa illegal drugs. Mga minamahal, ang nagsasalita sa inyong harapan ay dating ganon ang buhay, mga minamahal. At the age of 12 ay nagsimula akong gumamit ng ipinagbabawal na gamot, marijuana ang kauna-unahan, mga minamahal.
Pagkatapos ay mga tinatawag na tabletas sa aming kapanahunan, mga minamahal, kung saan usong-usong paggamit nito, mas mura, mas praktikal, mas madaling makuha at hindi masyadong mainit sa mata para ito ay hulihin. At dito po ako nalulung din, mga minamahal, hanggang sa gumamit ng shabu, mga minamahal, sa mga kapanahunang yun. Kaya sa murang edad pa lang, nagkasabay-sabay ang aking paggamit ng mga pinagpapawal na bisyo, mga minamahal, kalinsabay nito, droga, sigarilyo, alak, at iba pang mga gawain, mga minamahal. At age of 15, ang aking katawan, amen, ay sinisingil na agad dahil sa lubhang paggamit ng ganitong mga bagay. Kaya 15 years old pa lang, ako po'y sumusuka na ng dugo dahil po sa bisyo na aking pong pinasok, mga minamahal. Walang magawa ang aking mga magulang sapagkat yun ay sarili kong pagpapasya, mga minamahal, sapagkat marami sa aking mga kaibigan, marami sa aking mga pinsan at kamag-anak, ganun din ang ginagawa. Kaya ako po ay napunta sa ganung kalalagayan. Hanggang sa ako po'y gumaling sa biyaya ng Panginoon na hindi pa kinuha ang aking buhay. Pero at age of 20, ako po'y maagang nagkaroon ng anak sa edad na 20 taon, mga minamahal. At magulong kalalagayan ng pamumuhay dahil nga po walang pagkipagkaisa sa ating Panginoong Jesucristo. Naging napakasama ang aming pagsasama. Kami nagsama ng hindi kasal sa mahigit 3 taon na pagsasama na yun, mga minamahal. Naging napakasama ng aming kalalagayan sapagkat ako'y lagi niyang nahuhuli na may mga ginagawa na mga hindi maganda, to the point, mga minamahal, dahil nga walang pagkakilala sa ating Panginoon, walang takot gumawa ng kasalanan, mga minamahal, walang takot sa Diyos sa mga panahong iyon, walang takot sa kahantungan ng aking kaluluwa sapagkat wala akong kamalayan, ugnayan at pagkakilala sa ating Panginoon. Ngunit bago mahuli ang lahat, mga minamahal, muli kong ipapatotoo ngayong gabi na dumating sa punto na yung aking mga anak ay naroon sa kalalagayan na sila'y naipit sa sitwasyon ng aming buhay na napakasama, na ang dalawa naming anak ay naging tinatawag na biktima ng aming hindi magandang mga pagpapasya. Ang aking may bahay ay inabot ng hopelessness, depression, sobrang bigat na problema. Kaya humantong siya sa maling desisyon at pagpapasya ng kanyang tangkain na patayin ang aming 2 anak, ng kanyang tarakan ng patalim ang aming 2 anak. Ngunit salamat, bago mahuli ang lahat, siya po ay naabot. Amen. Siya po ay napigilan. Nahadlangan na magawa ang mga bagay na ito, pero kitang-kita ng aking mga mata kung paano niyang undayan ng walang pakundangan ang aming 2 anak dahil nga po sa aming kalalagayan. Dahil kami hindi malapit sa Diyos, kami malayo sa kalooban ng Panginoon, magulong tahanan, buhay na walang direksyon, mga minamahal ang kalalagayan na aming kinalalagyan, kahirapan at kawalan. Ito po ang larawan ng aming buhay noon, mga minamahal. Ngunit salamat, bago mahuli ang lahat, kami naabot ng ating Panginoon. May mga mangangaral ng salita ng Diyos, may mga nagbabahagi nito, at kami naabot at kami nadala sa gawain ng Panginoon, nakapakinig ng salita ng Diyos, nakipagkaisa kay Kristo 17 years ago, 2009, mga minamahal, ng aming matanggap ang ating Panginoon. Kaming mag-asawa ay nagsimula na maglingkod sa Panginoon. Kami ay nakasal, naging legal na mag-asawa, nalayo sa sumpa ng kasalanan, nalayo sa sumpa ng mga gawain hindi maganda. At 17 years, mga minamahal, na kami naglilingkod sa ating Panginoon. Kami nakipagkaisa 17 years ago, mga minamahal. Naging napakabuti ng Diyos. Inayos niya ang aming pamilya, inayos niya ang aming buhay, mga minamahal. Tanging ang Panginoon lang ang makagagawa nito, mga minamahal. Ang Diyos na gumawa ng lahat ng mga bagay ay may kapasidad na may saayos ang lahat. Ito rin ang dahilan kung bakit gano'n na lamang ang aming pagsusumikap. 17 years na kami nangangaral ng salita ng Panginoon. May mga nabot na kaming mga pamilya, may mga tao na nabot ng salita ng ating Panginoon, mga buhay na nabago, mga drug addict na nakalaya, mga dating kriminal, mga minamahal na binago ng Panginoon ang buhay sapagkat ang salita ng Diyos ay merong nagagawa. Mga taong nawalan ng pag-asa, mga taong na nais na rin magpakamatay dahil sa problema at suliranin, ngunit dinala namin ang salita ng Panginoon. Ang pagkipagkaisa sa ating Panginoon ay gumawa sa kanilang buhay, mga minamahal. At
Hindi kakaunting bilang mga minamahal ang aking sinasabi, sapagkat hindi lamang kami nangangaral sa mga laya, pumupunta kami sa mga kulungan upang ipangaral ang kabutihan ng Panginoon. Pumupunta kami doon sa mga batang kriminal upang maabot ng salita ng Panginoon. Pumupunta kami sa mga tao na nangangailangan ng salita ng Diyos at pakikipagkaisa sa ating Panginoon. Sapagkat ang sabi nga ng salita ng Panginoon, sino man makipagkaisa kay Kristo ay silang bagong nilalang, wala na ang kanyang lumang pagkatao. Ito'y nababago, hindi po ito isang magic, hindi po ito isang bagay, mga minamahal na gawa-gawa lamang, kundi pagpapatuto ko ang katotohanan ito, mga minamahal, sapagkat hindi lamang ako, kundi maraming mga taong nabago dahil sa ating Panginoong Hesus. Ito po yung dahilan kung bakit kami nangangaral ng salita ng Diyos ngayong gabi. Nakita ko po ang maraming kalalagayan ng mga bata. Nakita ko po, mga minamahal, ang mga naging produkto ng broken family. Mga bata na nabuhay ng mga mag-asawa ay naging walay dahil sa kasalanan. Ang babae ay merong ibang lalaki, o kaya naman yung lalaki ay merong ibang babae. Nagulo ang pamilya, mawasak ang tahanan, ng mga anak ay nagdusa, lumaki na walang gabay ng magulang, naging pariwara ang buhay, sapagkat dahil sa kadahilanan ang kasalanan ay gumagawa sa buhay ng tao, mga minamahal. Ngunit ngayong gabi, nais kong dalhin ang isang pag-asa na nanggagaling sa ating Panginoon. Isang pag-asang Diyos lang ang makagagawa, mga minamahal, na maraming mga tao na alipin ng kasalanan, mga tao naging alipin ng mga marahas na panumuhay dahil sa kanilang kapaligiran. Ngunit ngayong gabi, mga minamahal, ay pag-asa sa ating Panginoon. Ang kailangan lamang natin makipagkaisa sa Kanya, ang kailangan lang natin sumampalataya sa Kanya, ang kailangan lamang natin maniwala na may magagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Ngunit higit sa lahat, mga minamahal, hindi lamang dito sa lupa, kundi higit sa lahat ay para sa buhay na walang hanggan. Siya'y namatay para sa lahat, upang ang mga nabubuhay sa pananampalataya sa ating Panginoon ay hindi na mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan pagkatapos ng kamatayan dito sa lupa, mga minamahal. Siya'y namatay para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa kanyang sarili, kundi mabuhay para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para naman sa ating lahat. Kaya sa gabing ito, mga minamahal, ang dinadala po namin ay hindi isang sekta o reliyon. Ang dinadala po namin ay si Jesus na siyang namatay at nabuhay para sa atin. Si Jesus na siyang nag-alay ng kanyang sarili. Si Jesus na may kakayanan na magdala ng pag-asa, ng pagbabago, ng kayusan sa loob ng tahanan, kapayapaan, sapagkat siya'y prinsipe ng kapayapaan. Ang sabi ng Isaiah chapter 9 verse 6, pinanganak sa atin ang isang sanggol na siyang mamamahala sa atin at sa ating buhay magpakailan-kailan pa man, mga minamahal, sapagkat siya ay prinsipe ng kapayapaan, magdadala ng kayusan sa buhay ng mga taong sasampalataya sa Kanya. Kaya ngayong gabi, mga minamahal, di po namin trabahong papaniwalain ng lahat ng mga tao. Ang trabaho lang po namin ay mangaral ng salita ng Diyos. Nasa sa atin kung kayo maniniwala o hindi sa salita ng Diyos. Tayo po magpapasya. Mga minamahal, ito isang paanyaya lamang ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia sa verse 20, ibig sabihin sa pamagitan nito, mga minamahal, ang sinasabi ang Diyos mismo ay nakikiusap sa pamamagitan ng pangangaral ng kanyang salita, nakikiusap alang-alang kay Kristo na hayaan natin ang Panginoon ay makakilos, makagawa. Bigyan natin ng pagkakataon ng Diyos sa ating mga buhay. Siya'y tumutuktok sa pintuan ng ating mga puso, sapagkat siya'y nasa labas, kaya siya'y tumutuktok. Ayos ng Panginoon siya'y makapaghari sa buhay ng mga tao, mga minamahal. Ayun pong gabi, mapalad tayo nasa bansa na malayang naipapangaral ang Ebanghelyo, malayang napapakinggan ang salita ng Panginoon, sa kabutihan at biyaya ng Panginoon, malayang naibabahagi sa atin ang Ebanghelyo ni Kristo. Bakit ko po nasasabi, mga minamahal? Ako po'y naging misyonero, maging sa labas ng bansa, nakarating sa Indonesia, sa Malaysia, at maging sa Vietnam, sa Cambodia. Ang Ebanghelyo po'y hindi madaling may pangaral sa ilang mga bansa. Hindi po nagagawa ang ganitong mga bagay, sapagkat ipinagbabawal sa kanilang pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi napapakinggan ang patungkol sa ating Panginoong Hesus. Ang mga tao doon, mga minamahal, partikular sa bansang Vietnam, hindi po nila nakikilala ang ating Panginoong Hesus. Sila yung mga ateista, sila yung mga
mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Ngunit tayo mapalad ang ating bansa ay may kalayaan na may pangaral at may pakilala si Jesus na sa atin ang mabuting pagkakataon na matanggap ang ating Panginoong Jesus, ang pag-asay makamtan, makipagkaisa sa Kanya, mga minamahal. Ngunit ang nakalulungkot, ang kalayaang ito minsan ay hindi nagiging maganda sa atin kung hindi po natin naayaan na ang kalayaang ito ay magkaroon ng kinatawag na pitak sa ating mga puso, ang ating Panginoong Jesus. Kaibigan, kailan pa natin tatanggapin si Jesus? Kailan pa natin ipapamuhay ang Kanyang salita? Kailan pa tayo makikipagkaisa sa Kanya? Kapag huli na ang lahat, hindi natin maaaring sabihin bukas na lang. Hindi natin maaaring sabihin kapag ako'y matanda na, kapag wala na akong ginagawa, kapag hindi na ako bala, mga minamahal, walang nakakaalam sa araw ng bukas. Ngayon ang araw, ngayon ang oras, ang panahon ng pagkakilala, pagtanggap, pagkipagkaisa sa ating Panginoong Hesus. Habang meron pang pagkakataon, sino makapagsasabi sa araw ng bukas, mga minamahal? Hindi natin pwedeng sabihin na tayo bata pa, na tayo malakas pa, na tayo ang edad ay hindi pa kahit tatandaan, sabagat sino makapagsasabi sa araw ng bukas na makailan lamang sunod-sunod na lindol ang naganap sa ating bansa, maging sa ibang mga bansa. Sa isang iglap ang mga tao ay nangamatay ng walang kamuwang-muwang. Ngayon na pala ang huling araw, ang huling oras nila, mga minamahal. Ang tanong, sila kayo nakapagpasyang makipagkaisa sa ating Panginoon? Sila kayo tumanggap, sumampalataya? Sabi ng Biblia, ang sino mang tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoon ay merong buhay na walang hanggan. Ngunit sino mang hindi tumanggap at hindi sumampalataya sa ating Panginoon, ang sabi ng salita ng Panginoon sa John chapter 3 verse 36, ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumunod sa anak ng Diyos ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa Kanya ang kaparusahan, ang puot ng Diyos ay mananatili sa Kanya. Ngunit tayo narito, mga minamahal, upang dalhin ang mabuting balita ng ating Panginoon, naway magbigyan ng pitak sa ating mga puso ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus na nag-aanyaya, kumakatok sa pintuan ng ating mga puso, mga minamahal. Naway matanggap natin ang gantimpala, naway matanggap natin ang kabutihan ng Panginoon. Tayo po'y mananalangin na niya kung bawat isa'y tumayo. And ang mga nasa loob ng tahanan, kung narinig nyo ang tinig na ito, nais kong sabihin, mahal tayong lahat ng Panginoon. Kailangan lamang natin na makipagkaisa sa Kanya. Ang Diyos ay mabuti, ayos niyang isaayos ang lahat ng kalalagayan ng mga taong sasampalataya sa Kanya. Kung tayo po yan, Dana, ari nyo bang sundan ang panalangin ito? At ang team, nagbubuhat sa ating mga puso, tanggapin natin sa pamamagitan ng panalangin ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin ng ganito. Sundan niyo po ng may malakas na tinig ang ganitong panalangin na ating sambitin sa Panginoon. Ganito po ang panalangin, sundan po ninyo. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na aming napakinggan. Sa oras na ito, kinikilala ko na ako nga ay may kasalanan at mga pagkakamali na nagawa laban sa iyo, Diyos, at laban sa aking kapwa. Kaya naman, hinihingi ko ang iyong pagpapatawad, ang iyong paglilinis sa aking buhay, sa aking kaluluwa. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ang aking pangalan ay masusulat sa aklat ng buhay upang makasama mo ako sa muli mong pagbabalik at makabahagi sa iyong kaharian sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa kaligtasan. Maraming salamat sa pagpapala. Maraming salamat sa pagbabago na iyong gagawin sa aking buhay, maging sa aking pamilya. Salamat po. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ako na lang po mananalangin. Ang maraming banal na makapangyarihan mula sa kalangitan, O Diyos, iyong nga pong naiunat ang iyong makapangyarihang kamay
Sa dakong ito, Panginoong Diyos, sa kapangyarihan ng Santong Espiritu, ikaw po ang mangusap at magsalita. Magpakahayag ka sa mga tao sa lugar na ito, Panginoong Diyos, at ang salita mo hindi mawala ng kabuluhan. Aming sinasansalang gawa ng kadiliman, ito'y walang kapangyarihan sa iyong mga salita, Panginoong Diyos, makapenetrate, Panginoong Diyos, ang iyong salita. Ang Santong Espiritu ang kumilos sa buhay ng bawat isa. Magpakahayag ka nga pong lubusan sa lugar na ito sa bawat tao na narito. Ang pagpapala mo'y sumagana. O Panginoong Diyos, dumaloy, Panginoon, ang saganang biyayang nanggagaling sa iyo, Panginoon. O Diyos, ang bawat isa ay tumanggap, Panginoong Diyos, ng iyong Panginoong kaloob, regalong walang bayad. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na narito, Panginoon, sa iyong kabutihan, ang kasaganaan mo, Panginoong Diyos, ay maranasan. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Ngayon pong gabi, amen, ay tayo po ay magpapatuloy sa gawain ng ating Panginoon sa pamagitan ng pagpapatuloy ng pagsasatulang ito. Pero bago yun, ako po ay mag-aalok ng isa pang panalangin. Marahil meron kayong karamdaman na hindi gumagaling. Baka ito lang pagkakataon na makita po natin ang kabutihan ng Panginoon, ang karamdaman natin madala sa Kanya. Kung meron pong may karamdaman, pwede po namin kayong may panalangin. Ang Diyos ay Diyos na nagpapagaling. Kailangan lamang nating lumapit sa Kanya. Meron po bang may sakit o karamdaman? Sa lugar na ito, mapanalangin po namin kayo. Nakita po ng aming mga mata ang pagkilos ng Diyos. Isang babae, kabataan, 18 years old na karatay sa ilang mga panahon. At sabi nga doon, mga minamahal ang kanyang mga magulang ng aming masumpungan ng batang ito. Siya po ay hindi na makakain, hindi makadumi, butot palat, hindi makalakad, hindi makatayo. Inakailangan pa na siya galing sa ospital para siya makadumi. Pero salamat by the grace of God sa ganitong gawain. Kami po ay nangaral at narating namin ang kanilang tahanan. Binuksan ang kanilang pintuan upang siya ay panalangin by the grace of God ng aming siyang may panalangin. Biyaya at kabutihan ng Panginoon sa ilang mga sandali na siya po ay aming ipinapanalangin, mga minamahal, paglipas ng ilang mga araw. Siya po yung unti-unting pinagaling ng Panginoon. Muli siyang nakakain ng maayos, nakadumi ng maayos, nakalakad, makabalik muli upang makapag-aral, nagawa ang mga normal niyang ginagawa sapagkat ang Diyos ay Diyos na nagpapagaling. Nais ko pong sabihin ng Panginoon po ay hindi nagbabago siya noon, ngayon at magpakailanman ang kanyang banal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo na natili. Ito po ay gumagawa magpasa hanggang ngayon. Kaya kung meron po kayong karamdaman, pwede po namin kayong ipag-pray. Baka meron kayong mga kamag-anak, sinukuha na ng doktor, hindi na kaya ng gamot. Ang ating Panginoon ay Diyos ng himala, Diyos ng kagalingan. Maaari po nating subukan kung tayo sasampalataya sa Kanya. Pero po ba? Okay, wala pong may sakit. Salamat, malusog ang lahat ng mga tao sa lugar na ito. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maya-maya lamang sa ilang mga pabalita ating pong mapakinggan. God bless you, pagpalain kayo ng ating Panginoon.